Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Presidente Kuting nahaharap sa tatlong kaso dahil sa kanyang nilabag dito noong September 30 nung kanyang birthday party na inimbitahan mismo or umano ang kanyang paboritong banda na Duraduran upang mag-perform sa palasyo. Ngunit ayon sa ating sasaligang batas ay hindi ito pwede dahil ang Duran-Duran na banda ay nagkakahalaga umano ng milyon-milyon upang mapapunta lamang at magkumanta sa isang private event. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting Jr. na ito ay tila ba nahaharap sa kasong graft and corruption. House Speaker Tambaloslos at Kongreso, ipapasara na nga ba dahil nga daw dito sa kanilang isyung pagngungupit sa pera ng kabang ng bayan na tila ba ginagamit lamang nila sa pasariling pang-interes lamang, katulad na lamang nitong si Kimbo na ito na tila ba bulgaran pa ang kanyang kukupit na sa pera na galing na sa kaban ng bayan dahil nga sa mga bagay-bagay na meron siya na sobrang mamahalin. Dating Senado na si Ping Lacson binulgar ang nakawan sa Kamara at sigaw-sigaw nga ng taong bayan na itong si Congressman Zaldico at House Speaker Tambaloslos Romualdez ay dapat nangang ikulong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si dating senador na si Ping Lacson na kahit wala na sa serbisyo ay patuloy-tuloy pa rin ang kanyang or kahit wala na sa posisyon bilang isang government official ay patuloy pa rin sa kanyang paglilingkod sa ating bansa at pati na rin sa mamamayan laban dito sa mga tiwaling mga government officials. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit ganito lamang or kahit na ganito na lamang ang ginagawa ni Ping Lacson ay at least nakakatulong pa rin siya na ibulgar ang mga katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bansa at lalong-lalo na dito sa administrasyon ni Presidente Kuting. Well, mga kaibigan, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ang ating comment section naman po ay bukas para sa inyong mayroong mga hinaing at mga opinyon. Maraming salamat po. I-share sa inyo, parinig. Una is Law Professor Dean Danilo Gatmaitan sa UP College of Law, plus si Professor Cielo Magno, professor sa economics ata ito. Napakaganda yung talakayan nila. Ang tanong is, pwede bang ma-impeach ang Pangulo nang dahil sa Duran-Duran birthday party? May mga nilabag ba nga batas? Yung Duran-Duran na birthday party, considered ba na graft and corruption? Okay. Ito iparinig ko lang sa inyo ang pananaw ni Law Professor Dean Danilo Gatmaita ng UP College of Law. Usap-usapan po itong magarbong birthday party ni Pangulong Marcos na kung saan nag-perform yung kanyang paboritong bandang Duran-Duran. At syempre, yung mga kababayan natin magaling mag-research. No? So, nahahanap na agad nila magkano ba ang halaga na kailangan mong gastusin kung magpa-perform ang Duran-Duran para sa'yo sa birthday mo. At ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo. Magkano? Aabot halos sa $1,000,000 para imbitahin ang Duran-Duran. Kaya sa birthday ko, pag-ipunan mo ha, gusto ko YouTube. Joke lang po. Ako na lang tutugtog sa birthday ko. Ang malaking katanungan dito, dahil alam po nating lahat na ang mga government officials ay hindi maaaring tumanggap ng regalo. So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaitan. Ano? Number 1, illegal ba itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Number 2, do we consider this party as a gift? And number 3, is this corruption? Ay,
Ayon sa RA 6713, ito yung Code of Ethics for Public Officials natin, tama pa, hindi maaaring tumanggap ng gift ang sino mang public official, no? So walang exempted dyan, kahit Pangulo. Kahit Pangulo, kasi hindi naman nakalagay, no? At ang premise ng batas ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabor na ginawa ng public officer na yun. O kaya expectation na in the future, nakakaasa siya na tutulungan siya itong official na to. So nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng regalo, meron pang inaasahang pabor sa tao na to. So, kaya po siya pinagbabawal, no? Tapos, nang tanong mo about party, nakalagay po dito doon sa sinabi kong batas, 6713, nakasama ang entertainment. Okay? So, it can be argued na kasama talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos kung hindi ka So, sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay bahagi ng definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap ng public officials. Yes. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw ang bawal na. Pangalawang batas na po ito. Ito yung Presidential Decree number 46. Na? Sino ang pumirma? Pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. Senior. So si Father ang author ng, kasi at the time of presidential decree, it's an issuance of the President na may epekto ng isang batas. So anong nakalagay dito sa PD na to? So nire-iterate din yung mga bawal na gagawin. Gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. At hindi naman nare-reveal yan, no? Hindi, chinek namin parang pinasidebar ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions. Wala. Okay. In fact, nakalagay ito kahit Pasko. Hindi talaga Hindi pwede. talaga pwede. So maliban dun sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law, Okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naka-define po doon ang graft, no? And one of the forms of committing this act is ito rin naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo ng isang public officer. Oo. So napakalinaw. So clear, no? It's a criminal offense. So napakalinaw po na nag-commit ng criminal offense Pangulong Marcos sa pagtanggap at pag-attend ng birthday party na to na inorganisa ng mga kaibigan niya. May isa akong tanong, kung ang nag-organize ng birthday party at nagbayad ng party ay si First Lady o kaya yung mga anak niya, si Congressman Sandro Marcos, would that fall under that definition of corruption? Yun natin yung isang exemption of family member. Okay. Close family members, hindi ba yung kaibigan nyo, hindi ba yung barkada nyo, hindi ba yung mga practices? Oo. Kaso di ba parang may policy din naman tayo sa mga extravagant lifestyle? Iba naman yun. Kasi civil code natin dinidiscourage yung, I'm sorry, that's civil code, 6713 din. Oo, na bawal naman extravagant. But that question is hypothetical. Ang sinasabi ko lang, mas maganda sana ang sitwasyon ni Pangulong Marcos kung si First Lady o kaya mga anak niya ang nag-organisa nitong Duran-Duran birthday. But unfortunately, sabi ko, napakalinaw na sagot ng PCO na ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos ang nag-organisa nito. I'm actually very curious, no? Malaman, sino ba itong mga kaibigan na to? Ngayon na napakalinaw po, no, na may naganap na korupsyon dito sa pag-attend ni Pangulong Marcos sa birthday party niya. Ano yung remedy natin bilang mga mamamayang Pilipino sa pag-demand ng accountability? Yung isang remedy natin ay pagsampa ng criminal cases laban sa Pangulo. Pero ito ay available lang kapag natapos na yung termino ni BBM. No, kasi ang presidente ng Pilipinas ay may immunity from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan, whether administrative, whether criminal, ang sitting president. At ito ay dahil ayaw natin na magkaroon ng sitwasyon na wala nang ginawa yung presidente kundi mag-depend sa yung sarili niya sa mga korte. Kasi ang assumption natin, maraming ginagawa ang presidente, very busy yan. So hindi niya magagawa yung trabaho niya kung wala siyang ginawa kundi humarap ng kaso. Kaya patatapusin mo na yung term niya, pwede na po siyang kasuhan ng graft and corruption dito sa birthday party niya. Tignan niyo yung kaso ni Duterte ngayon. Dahil natapos na yung term niya,
ng kasong sinasampa sa kanya. Mm-mm. Wala na siyang ginagawa eh. Mm-mm. Yung susunod kong tanong, so maliban po sa paghihintay na matapos ang termino ni Pangulong Marcos, bago siya makasuhan ng criminal na kaso, no, dahil corruption ito, maaari ba siyang ma-impeach? Yun na po. Maaari din siya ma-impeach. Pwede ba siyang Isa ma-impeach? sa grounds ng impeachment ay granted corruption. At napakalinaw dun, batay sa tatlong batas na diniscuss natin, na ito ay isang corruption. Tama ba? Tama. Napakasaya naman ng politics sa Pilipinas. May vice president ka pa naman eh. I mean, discussion lang po sa marami na rin at umiinit ang usapan na maaaring may ma-file na case of impeachment sa Vice President. Ngayon naman, pwede rin ma-impeach ang Presidente dahil sa korupsyon. Ano po bang masasabi natin, Pilipinas? Talaga din naman, nakakadalawang taon pa. Okay. So, i-summarize natin ha. Sabi ng law professor Dean Gatmaitan, 3 ang nilabag na batas ng Pangulo sa pag-attend ng birthday party. Yung 6713, bawal tumanggap ng anumang regalo ang mga public officials. Entertainment, yun, birthday party, entertainment yun. So, very clear. Pangalawa, yung Presidential Decree 46, throwing a party, bawal. Ang batas na pinirmahan ng Marcos Sr. Nilabag ng kanyang junior. Ano pa, yung anti-graft and corrupt practices. Yung 3 batas na sinight ng law professor Gatmaitan na nalabag. So ngayon, na nakaupo pa siyang presidente, hindi siya pwedeng kasuhan. Later on na lang of our territorial integrity. Nakakalungkot po ang pangyari dahil yung Sabina Shoal o Skoda Shoal, after 5 months na binantayan natin dahil merong attempt ng Chinese Coast Guard ba o ano na i-develop nila into a military base kagaya ng ginawa nila sa ibang reef or shoal. Nako, sayang po yung 5 months na hirap, gastos ng ating gobyerno, biglang umalis. Nawala man lang magandang paliwanag, wala man lang replacement ship. Okay? Ito, may post ang GMA News. May litrato ng isang Coast Guard personnel. Basahin ko na lang. Umiinom ng tubig mula aircon. Drinking water from the rain and air conditioning among what BRP Teresa Magbanwa personnel injured while guarding his Skoda Shoal. So, grabe, saludo ako sa dedikasyon, sa sakripisyo ng ating Coast Guard personnel. Pero mo yan, umiinom ka na ng tubig mula sa aircon. Kung may ulan, mas okay. Kung walang ulan, kaya doon napilitan. Ako, naka-experience ako niyan nung kabataan ko pa sa bundok, military operation. May mga panahon na wala kaming mainom. Wala kaming makain. But that's part of buhay ng isang uniform personnel. Kaya makarelate po ako itong hirap na pinagdaanan ng ating mga Coast Guard personnel. Saludo ako sa ating Philippine Coast Guard. Sayang ang inyong hirap. Meron akong nabasang comments dito, no? Si Mark J. Velasquez, sabi niya, I have nothing but admiration for the dedication of this personnel. What they have achieved is truly commendable. However, this situation could have been avoided if the government set aside its ego and acknowledge that we can't do this alone.
We need to strengthen our stance against the bullying from China by accepting offers from other allies to bolster our resistance against its aggression. The public is growing increasingly frustrated with seeing the country pushed to the wall and abused by China. We should employ every deterrent available, as China won't stop until there's nothing left for the Philippines. The Philippines is the only country experiencing this level of severe aggression because China already knows that all our government does is issue endless protest, making the country look pitiful to the world. Wake up. Okay, gusto kong magbigay ng comment. Yung commendable, sabi niya yung Coast Guard personnel, I agree. Kailang itong sinabi niya na hindi sana mangyari ito kung ang ating gobyerno tumanggap ng tulong sa ating mga aliado. Okay. Mga few weeks ago, last month ba, in-interview yung commander ng Pacific Command ba yun? Nung sabi niya yung pagtulong, pag-escort sa mga Philippine vessels sa pag-resupply sa Escudation, na parang lumalabas na gusto niyang tumulong, gustong US tumulong. Don't be deceived. Ang statement ng Admiral, nakalimutan ko ang pangalan niya, yung escorting Philippine vessels sa sa resupply, hindi yun klaro. Anong sabi niya? It's a reasonable option. Ako, I'm not anti-US. Kailang itong commitment, itong policy ng US administration ngayon, iba. My view is hindi talaga sila fully committed na tutulong sa atin. Kaya nga, yung sabi ng US Admiral is escorting Philippine vessels pag resupply sa Escudation is a reasonable option to make. Option pa lang yun. Kaya, bakit tayo nag-withdraw? Ay wala. To me, hindi klaro yung commitment ng US government na tulungan tayo doon. Kasi kung tutuhanin ng US yung promise nila na escortan nila ng US vessels, Navy man o Coast Guard US, takot ang US sa reaksyon ng China na mag-retaliate at magresulta sa shooting war. Kaya ito, nakita ko, naiipit tayo. Pinabayaan tayo itong aliado na kunuhay ironclad commitment. Yun ang tingin ko. So, anong problema? Ang problema hindi yung dedikasyon ng ating AFP or Coast Guard. Handang lumaban. May panawagan pa nga si Senator Tolentino sa mga reservists. Nanawagan na tumulong sa pagdepensa sa ating teritorya. And I believe maraming reservists dyan na gustong tumulong. Kaya ang problema, foreign policy. Sinabi na, nag-comment na, tayo lang ang ginigipit ng ganito. Marami ring bansa na merong sigalot with China sa South China Sea na yan, sa Spratly Islands na yan. Eh bakit hindi nagkakaproblema ang Vietnam, ang Indonesia, iba pang bansa? Bakit tayo lang ang ginigipit? Isa lang ang rason. Tayo lang ang dumikit ng todo sa US. Dahil sa
perceived na pakikialam ng US dahil sa foreign policy ng ating Pangulo na dumikit na siya, umasa na siya ng husto sa US. Yan ang ayaw ng China. Yung Vietnam, nung una, nagkaputukan na yan. Namatayan ng mga Vietnamese Navy. Lumubog ng barko nila. Eh bakit ngayon? Tahimik na ang yung mga disputed islands between China and Vietnam. Wala nang problema. Inaalaw na ng China ang Vietnam na i-develop yung mga structures na inoccupy nila. Bakit? Eh, ang Vietnam hindi puppet, hindi tuta ng US. Tayo, bakit tayo ginigipit? Kasi ang tingin ng China, dumikit na tayo ng todo sa US. Gusto lang ng China na, okay, wag makialam ang US, tayo lang. So, again, foreign policy. Kanya-kanyang diskarte yan ng mga presidente. Nung si PRRD, ayun, usap lang, bilateral. Philippines and China lang mag-usap. Eh ngayon, ang foreign policy is US. Nandyan, makialam kayo. Nagkaroon tayo ng 9 EDCA sites. Yan na, dinedevelop na ng US ang EDCA sites na yan. Bakit may EDCA sites? Tingin ng China is mga bases militar na gagamitin ng US in kaso na magkagera with China. So ang China naman, nakikita ko, dinidevelop din na yung mga reef, shoals na yan para tapatan ang US. So yun po, napakalungkot. We have lost yung post ni Jeff. Ina-adapt ngayon ito ni Jinggoy at saka nito ni Villanueva, Joel Villanueva, no? Opo, nakabalik na po ako. Hindi lang po tayo natutuwa dahil parang bumalik na si Marcoleta. May time hinahanap natin si Marcoleta. Bakit tahimik si Marcoleta? Bakit walang sinasabi kaya si Marcoleta? Mukhang yung iglesia, parang gano'n, no? Ako po hindi po ako mahilig sa magtalakay ng mga reliyon, no? Pero sa politika po kasi, dalawang relihiyon po kasi yung very vocal sa kumbaga sa politika, kahit hindi po nila alam, no, ay malaki po yung epekto nila sa politika. Siyempre yung relihiyon po ng Katoliko, yung kinabibilangan namin, at saka yung Iglesia ni Cristo, dahil solid vote yan, di ba? At talagang ano po yan, no, proven na po yan na solid vote po talaga yan. Kaya lahat po mula sa barangay captain hanggang mayor, gobernador, pati po sa national level, congressman at mga senador, presidente at vice, ay talagang nanliligaw, no? Ika nga. Hindi natin alam, siyempre may pamantayan po yan. Pero sila talaga yung masasabi natin na pinaka-solid, no, pag nagsuporta. Ako, binabasa ko si Marcoleta, bakit hindi nagsasalita ng mga ilang panahon? Sabi ko, tas ngayon nagsalita, ang tansya ko dyan, kasi buhay party list yan, eh. Yung buhay po yan yung ano ng iglesia, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, sa iglesia talaga yan, eh. Okay. So, sana po tama yung basa ko, no, na may go signal tong ginagawa ni Marcoleta mula po sa INC. Kasi kung may go signal po yan sa INC, talagang solid na solid po talaga si BP Sara. Hindi ko sinasabi na inaangkin yung ano, no. Kasi alam nyo, ang mga totoo po na ano, yung mga totoo po na mga naniniwala sa metas, kahit na ano reliyon, talagang hindi papayag, eh, sa nagaganap ngayon sa Pilipinas, eh. Di po ba? Okay. Opo, botohan po ng Congressman Mayor. Kaya natutuwa po ko kung tama po yung hinala ko na hindi kikilos yung mga eto si Marcoleta na walang basbas. Eh, napakaswerte po, no? Napakaswerte po ng susuportahan nila. Okay, balik po tayo kay Jinggoy. May nakita kagad ako dyan. May nakita kagad ako dyan. Huwag tayong magtiwala. Alam niyo po, hindi ko naman sinabi na kapartido natin si Jinggoy. Sinasabi ko nga, hindi sila kapartido. In fact, kasama si Jinggoy dun sa majority na sumusuporta kay BBM. No? Pero iba po kasi yung ginawa nila kay BP Sara. Eh. Beyond ng power ng Congress yung ginagawa nila. No?
Yung tanong po ni Marcoleta na may kakayahan ba tayo na baliin yung tradisyon? Ha? May ano ba tayo na baliin yung long honored tradition na hindi na binubusisi yung president at vice president dahil po sa kortesiya, pagbibigay natin ng kortesiya. Oh, yun po yun eh. May mga isip din naman po itong mga senador kahit papano eh. Hindi po yan basta susunod. Nakakahiya po kasi na sila ay sumunod lang dito sa mga congressman. Mahalata mo talaga sila. Mahalata mo na takot sila. Ibig sabihin si Marcoleta tumakbo sa tumakbo kay Bilarde. Hindi ko maintindihan. Huwag niyo po lituin ang sarili niyo. Ang alam ko po, iba po yung buhay, hindi naman po buhay si Mike Bilarde. Wala po ako sinasabing Mike Bilarde po siya. Ang sinasabi ko, INC siya. Huwag niyo po lituin, huwag niyo po lituin ang sarili niyo. Iba po yung INC sa kay Mike Bilarde, El Shaddai. Magkaiba po yun. Huwag po kayo malituhan. Okay. Buhay tsaka sagip, magkaiba rin po. Okay na ba? Okay. Dito na po tayo. Focus na tayo. Kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po yan eh. No? Binoto po yan ng buong Pilipinas sa inyo. Eto, consistent tayo dito. Di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba? Ang tingin natin, kung ikaw pro Duterte at anti-Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi sa issue po ng ayaw nilang tapyasan. Tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre, mas gusto natin na hindi tutulan, mas gusto natin na, di po ba? Ang point ko po dito, sa issue lang po na to, no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? Basahin po natin bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po yan sa pinakamataas, di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una, siyempre, hindi, kumbaga, Senate President, tapos supposedly Senate pro tempore, si Jinggoy. Tapos Majority Floor Leader. Yan, si Tol. Talo ka na, Tol. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. Yun po yun eh. Yun po yung nakalimutan, no? Yan po yung nakalimutan ng Kongreso, ng House of Representatives, no? Yung respect na dapat ibigay sa second highest. Second highest po. No, ulitin lang natin. How can her office function if you slash? Thank you very much muna kay Romar Salvador na nagbigay ng 199 pounds. If you slash her budget, I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HOR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin eh. Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanonood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam niyo po ang ginagawa nila? Yung gusto niyo pong palabasin. Ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas niyo po, nasiga kayo eh. Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga bisita. Tandaan niyo po, hindi sila suspect, bisita. Resource speaker. Ano yung ibig sabihin na resource speaker? Resource speaker, makikinig kayo sa kanila. Okay, kaya nga hearing. Balik tayo. Si Miriam, ma-interject ko lang ng konti. Pinapalabas po kung paano si Miriam. Sinasabi ni Napoles, I invoke my rights. Hinahayaan lang po ni Miriam. You invoke your rights. Okay, tuloy. Tanong uli si Miriam. Sagot uli ni Napoles, I invoke my rights. Tanong uli si Miriam. Sagot uli si Napoles, I invoke my rights. Sa tingin nyo ba, kaya bang gawin yan? Kaya bang gawin yan ng
ng isang ng mga congressman ngayon? Sumasagot nga yung mga resource person nyo. Sumasagot eh. Hindi ko gusto yung sagot mo. Siya na nagsasabi na nagsisinungaling. Si Miriam, tsaka yung matatalinong mga senador, noong araw, no? Tatanungin ka ng tatanungin. Nakailang invoke ng rights against self-incrimination. Biglang sabihin ni Miriam, yung relasyon nyo lang, ang isasagot mo pa rin ay invoke my rights against self-incrimination. Pinapakita mo lang na hindi mo kayang sagutin. Kung hindi mo kaya sagutin, pinapakita mo na ikaw ay nagsisinungaling. Ganun po magpakita ng nagsisinungaling yung tao. Hindi yung dito, pwede po sabihin ni Cassandra Ong, pwede po, hindi po ako sumagot. Bakit hindi ka sasagot? Contempt! Patay na. Di po, yun yung difference. Sila Miriam matyaga. Yung invoke. Pag invoke ka lang ng invoke, ganito mga tono nila Miriam, pag invoke ka lang ng invoke, makikita ng mamamayan na nagsisinungaling ka. Pero hindi niya sinasabi nagsisinungaling. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalta? Yes or no lang? Si Vice President nga nagtatanong. No? Ano yung sagot ni si Abante nagtanong? Yes or no lang? Madam Vice President, yes or no lang? Masyado mo kami... Hindi. Di ba? Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot eh. Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no? Sinabmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan nyo. Ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan nyo Sino ba yan ang altas na yan? Si Coach at si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo eh. Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman. Tanong, sinabi ba ng COA na binulsa ni BP Sara? Hindi. Wala pong sinabing ganun. Ang confidential fund na pinoproblema nilang ginastos ng 11 days, ang sinabi lang ng COA, paliwanag nyo, bakit nyo yung pinang-reward, bakit nyo yung mga dapat reward lang, dapat ganito lang, bakit nyo pinambili ng computer? Binili pala. Hindi pala ganun kaya kinakailangan lang nila magpaliwanag within 90 days. 90 days pa ba dong? Oo, 90 days pa. Bakit nagpuputak na ng mga congressman? May issue sila kay BP Sara. Wala sila may issue. Kasi wala namang corruption eh. Wala namang plunder eh. Wala namang nagbibintang kay BP Sara na binulsa niya. Ano yung sinasabi ng mga opisina-opisina? Umupa ng opisina eh. Issue sa kanila. Bakit issue? Umupa ng opisina eh. Issue na sa kanila. Issue ba yung umupa? Sa kanila. Tumulong ba si BP Sara? Tumulong. Nakatulong ba si BP Sara? Nakatulong. Sabi ba ng COA, mali yung ginawang pagtulong? Hindi po. Tinanong nila yung COA, kasama ba? 180 days daw. O, kita nyo? 180 days pa pala. Ako pa pala nagkaltas. Balik tayo. Correction na accepted. 180 days. Balik tayo. Meron po bang overpricing? Doon po sa pag-upa ng opisina? Sabi po ng congressman, baka may overpricing. Bakit daw baka may overpricing? Kasi daw si Lenny, eto lang yung upa. Si BP Sara, ang laki ng upa. 12 yung kay BP Sara, kay Lenny isa lang. Ganun ba yun? 12. Kahit hindi kayo magaling sa math, katulad ni Badong. Ano ang mas malaking upa? Sa isang opisina o sa 12? 12. Kasi 12 yun. Tama. May overpricing ba? Sabi ng COA. Wala. Pero sabi ni Franz Pumarin, mura daw yung upa ni Lenny. Pag mura ba yung upa ni Lenny, meron ng overpricing? Wala. Ano yung sinasabi? Kaya nga sabi ng isa, baka lang. Baka lang pala. Baka lang pala. Baka may overpricing. Kaya ngayon, ang tanong, nakatulong ba si BP Sara? Opo. Tinanong ng isang congressman yung COA. Kasama ba sa trabaho ng BP Sara yung social services? Opo. Binasahan siya ng COA kasama sa trabaho. Kahit may DSW din na kasama sa trabaho? Opo. Basa uli yung COA. Kasama pala sa trabaho. Paano tong script namin? May nagtanong na ng una, sinundan pa ni Manuel. Hindi nakikinig si Manuel eh. Paano? Habang nagpapahinga, habang sila busy, nagtitiktok si Manuel eh.
Kaya hindi niya narinig eh. Kaya nung siya nagtanong, tinanong niya uli, kasama po ba na ano? Ha? Kasama po ba na nagti-TikTok si Raul? Ha? Karapat dapat po ba mag-TikTok si Raul? Trabaho po ng Vice President ang magbigay ng social service. Pero si BP Leni naman, nagbibigay naman ng social service na isa lang ang opisina. Dapat isa lang din. Alam niyo po, no? Kaya nila inislasyan. Tama si Jinggoy. Alam niyo, hindi po ako maka-Jinggoy. Itong mga mali po ba yung sinasabi ni Jinggoy? Masakit po bang sabihin ni Jinggoy na pag tinanggalan mo yan ng budget, hindi na magpa-function ng maayos yung OBP? Yun po ang gusto nila eh. Sino ba ako? Eto ako kay. Yan, sino ako? Ayan ako. Para habang buhay mo na ako hindi makilala. Sino daw ba ako? Ayaw mo pala makinig eh. Labas agad. Okay. Ang point lang mga kapatid, kaya nyo naman inslasan dahil ayaw nyo talaga. No? Ayaw ninyong mag-function ng matino. Ayaw nyo magbigay ng tulong.